Hi mga kumari, ito ho ang inyong lingkod na si Mari at magandang pagdating sa palabas na ito. Wow! Tsaka maligayang pagbabalik sa aking himpilan para sa mga bagong dating. Bago natin kakalimutan, please don't forget to click on the subscribe button and to turn on the notification bell. At ayun nga, ngayon ano ba ang ating mga gagawin? Ano ba ang ating mga aktibidades sa palabas na ito, sa video na ito? Ito nga, I am doing shoots for my headshots right now. So, ito yung mga nakikita nyo na lumalabas sa vlog ko. Alam ko marami yung ina-upload na reviews lately sa vlog ko. And, I don't know, iniisip ko, baka pinagtapang ako para magumagana yung proseso. So, usually kapag gumagawa ako ng mga ganitong headshots, I like to make the makeup generally brown neutral eyes. And usually naka-false eyelash and with my favorite kind of style sa eyebrow. And usually yung mga practical na products, yun nga na kailangan naka-apply siya ng mas makapal at mas dramatic kasi gumagamit nga ako ng rime light. So, malakas talaga ang buga ng ilaw. So, nagiging wash out talaga yung makeup sa final look, which is why kailangan ganito siya ka-dramatic tignan para tumukuha siya dun sa ilaw. So, without further ado, yun, let's get started. Yan, sige, bali, pasensya na kung mga sounds ng aircon dahil nandyan, sobrang kalapit lang ng aircon, pero yun na, let us get started. So, usually, ang una kong ginagawa, meron akong aking mga Godetama clips. Pero yung maganda yung mga galing sa Japan, ito yung mga bangs clips. So, for some reason, kapag ito yung ginagamit na clips, hindi nagkakaroon yung parang lamat sa hair. So, recently, nakuhumaling ako ito. Espoir Dewy Face Coat. Humaling ako dito kasi para talagang like yung nabanggit ko na din sa Instagram, para siyang 8 hours of sleep in a bottle. Like, pag yung kunwari, pagod na pagod ako, yung hindi ko na alam kung anong gagawin. Ano siya, parang kung titignan niya habang biniblend ko siya, para siyang, parang pearl colored na lip. So, pagdating sa foundation, actually, ang gustong-gusto ko sobra, Maybelline Fit Me, pero yung dewy plus smooth. And, yung maganda nga din dito, kahit na meron sa SPF 23, wala namang naging problems na nag-white cast siya. Even ganyan nakalakas yung stroke, it's fine. Tapos for blending, usually gumagamit lang ako ng mga kabuki brushes ko from Sigma. Yung maganda kasi sa kabuki brush, for a lot of people, mas mahilig ang mga tao mag-sponge. Pero ako personally, mas gusto ko yung kabuki brush kasi mas nalilinis ko siya. Yun lang yung personal kong kadahilanan. And usually yung ginagawa ko, binabalikan ko lang din yung mga spots sa parang feeling ka, medyo, kulang pa. And ito nga, sobrang gusto ko nga ito kasi pag kunyari yung kahit sa mga kasal nag-abay ako, ito din yung ginamit ko. Maganda siya kasi fresh pa rin siya even at the end of the day. And for me na parang mas nahimaling na ako sa mga Korean makeup effect as of late. Not so much on the super matte and powdery makeup anymore. Mas gusto ko yung mas dewy. So, yung isa din sa nagugustuhan kong gamitin is Maybelline Super Stay Full Coverage Under Eye Concealer. Kasi maganda nga dito versus sa mga Fit Me concealers, mas marami silang undertones. Like, parang halimbawa ito, mas i-feel kong medyo mas malakas yung yellowish undertone niya. Pero yung naalo nga din ako, as of late, hindi ko na kailangan sobrang daming concealer ang ilagay since having fillers on my under eye area done. Yung mga lubog, marami talaga siyang na-cuff. Yung parang na-inflate in a good way sa mga lubog-lubog. And usually, konti sa ilong, konti din dito. Sorry ako, ang aking mata ay paekot-ekot kasi nandito din sa likod. Sige, ayan. Pakita ko nga. So, this is actually how it looks like in my view. So, tumitingin din ako dito. Kaya minsan hindi ako nakadiretso nakatingin sa camera. Okay na ako sa base makeup in general. So, usually yung ginagawa ko before powder, gumagamit ako ng blush. Kasi, so, ito, bale, BLK Cosmetics Creamy Cheek Paint in Peach. Ang technique ko, ito siya, di ba, yung stick. Ganyan lang, literal, dot lang. Ayan.
literal, yung galing lang, yung tira-tira lang sa stick, ganyan lang ho kanipis mga kaibigan. Actually, kaya nga ito, I highly recommend this product kasi relative sa kung gaano ako kadalas gumamit nito, parang yun nga, halos isang taon ko na itong ginagamit na parang halos araw-araw. Nung nasa Japan ako, ito yung ginagamit ko araw-araw. Ito lang yung blush talaga na ginagamit ko. Pero parang ang dami-dami pa rin yung laman kahit na halos araw-araw ko na itong sinulit. This specific shade, I really like it because it looks very, very natural on me, on my skin tone. Kasi kung masyado siyang orange, wala mang magmumukha na akong carrot, malay ko. Sige, nahanap ko na ang aking Fit Me. Pero, umunahin ko nga din muna, usually, kapag nasa-start ako ng ganito, kapag tapos na ako sa base makeup, usually, naglalagay ako ng lip balm. Or actually, minsan nga, before nga ako mag-start yan, nakakalimutan ko lang, hehehe. Usually, inuuna ko na siya, nilalagyan ko na siya ng tint. So, this one is Black Rouge Chook Chook Tint C05, which is actually really nice. Kasi siya yung tint na actually medyo pinkish fuchsia pa yung base niya. Usually, ganito yung gusto kong gawin. Naglalagay na ako ng lip color very early on. Para kasi habang ginagawa ko yung makeup, na nagkakaroon ako ng idea dun sa overall look already at a glance. So, medyo matagal nga lang at tak-tak. Talagang parang Ajinomoto lang. Kasi hindi ko binutos lahat ng butas. Kasi natatakot naman ako na kapag butas lahat ng butas, baka masyadong maraming lumabas at a single time. Actually, ganito lang ako bud-bud lang. Parang Ajinomoto talaga, no? Bud-bud, tak-tak. O, yun. Normally, yung basis ko lang is no part should feel sticky or tacky. Kasi kapag may malagkit pa na part, chances are kapag kunyari naglagay ka ng eyeshadow or naglagay ka ng ibang makeup, kapag kunyari nagkaroon ka ng fallout or nagkaroon ka ng lagpas, usually yung mahirap i-dust off. So for the eyebrows, ang gagamitin ko today, Anastasia Tip Brow Pomade in Caramel. Kasi kapag usually sa mga ganyang ka-harsh na ilaw, it's better na dark yung eyebrow mo. May times na din na nag-shoot ako na ito yung ginamit ko, chocolate, which actually goes well with my hair color. Pero minsan nafe-feel ko lang parang masyadong matapang na yung dating on camera. So, minsan hindi ko din prefer na ganyang katapang siyang tingnan. Parang kaping barako levels na on camera. Wag naman. So, ito. Maraming mga tao yung nagkakaproblema sa mga ganito nila kasi nga namumuumo. So, kailangan i-sense mo lang. Medyo kailangan i-carve out yung mga sections na nagiging masyadong, yung parang nagnaninigas as nagiging waxy. Tapos, sige, ito, lagay na natin sa kilay. Pero in my case naman ngayon, since kaka-eyebrowery ko lang nung September last year, so, yung pattern of my eyebrow is still very fresh. Ang dami ko naman pong compliments. Kahit wala akong banggitin, ang daming bumabati. Parang, wow, parang feeling mo ganda mo. Pero even though yung kino-compliment ng tao, yung kilay, hindi naman ikaw. Ito naman yung Anastasia Dark, wow, dumikhay. Dark Brown Brow Powder Duo. Oo, bagong kain na ho ang lola nyo. Ayan, konti lang ng powder para lang medyo ma-enhance yung kulay ng konti. Kasi minsan masyado naman itong light kapag very harsh na yung ilaw. Kung may bantay bata 163, meron din ho tayong bantay kilay 163. Pantay na ba? Natitingnan ko doon. Actually, yun nga yung pinaka-learnings ko sa makeup school. Although hindi ganun karami ang na-learn ko in makeup school, mas marami actually na-learn ko in actual practice in actually YouTube. Pero isa sa mga naging yung na-take with me ko nga na bagay na natutunan ko is normally pagdating sa kilay, always look yung mukha mo or yung kung nasa ka nakaupo, dapat minimum 1 foot away mula sa salamin. Kasi doon mo nakikita talaga yung face mo as a whole, kung pantay ba yung kilay or hindi. Kasi di mo minsan may tendency tayo na talagang titignan mo talaga matsinsinan yung isang kilay. Tapos diba talagang parang gusto mo i-perfect yung bawat isang hibla. Pero pag tingin mo, oops, hindi pala siya pantay. Kailangan diba titingnan mo yung face mo as an entire face. Kasi diba karamihan din naman sa tao na makakasalamuha ka. I'm sure not unless like jowa mo or something na talagang malapit na malapit sa'yo. Chances are they will be looking at you from at least 1 foot, baka nga 1 meter. Di ba, literal social distancing nga ho tayo ngayon, di ba mga kaibigan? Yung mga minimum 1
alligator or one hockey stick away pa yung kausap mo. So, more of kailangan titignan mo siya. So, I'm actually like 2 feet away from this mirror behind this camera para talagang ma-sense ko. And the ultimate secret for eyebrows, mascara. Yes, sobrang, nung I don't know, like one of the days of 2019, yun nga, I fell into a rabbit hole. Nanood ng mga tutorials sa YouTube ng mga Thai people. Eh, diba may mga gumagamit ng brow soap? Pero yung technique pala nila is, gumagamit sila ng mascara. And yung favorite ko is itong Hyper Curl. Pero kailangan yung lagpas medyo, ayan, ganyan. Tapos, ginagawa ko sa kanya, yun yung lightly na binabrush ko sa kilay hanggang sa nafe-feel ko umaakit yung buhok. Pero ano to, this works best para dun sa mga tao. Kunyari, yung Hyper Curl, may mga nabuksan na siya ng 3 buwan. Kasi di ba yung bagong bukas, masyado siyang basa. So talagang specific ho talaga tayo na kailangan yung minimum na bukasan ng 3 buwan na Hyper Curl. And so far sa Hyper Curl lang ako nagtitiwala for this task kasi yung Hyper Curl, magaling siya mag-keep ng curl. So, di ba nga, bakit pa in-entitle na Hyper Curl, di ba? Charles, yung maganda nga for me is nalilift niya yung brow hair. So, pag ginawa ko yung ganito, it also helps na yung brow hairs, nakaakyat sila buong araw. So, nilalagay ko din siya konti din dito sa other brow hairs para lang yung magkaroon ng konting product tapos ma-help siya na mag-stay dito sa place or sa pwesto niya the entire day or until I remove my makeup. Ito, yung inner 2 centimeters lang yung kailangan mong usually gawing bushy at iakyat. Tapos it already creates this illusion na parang as if sobrang bushy ng lahat ng kilay mo at parang as if pinagpalangan ng Panginoon, diba, na napakaraming buhok sa kilay even if hindi. Moving forward for eyeshadow naman, sometimes there are days na nag-experiment ako with eyeshadow looks pero kapag neutral brown, bagay siya sa lahat ng mga ibang lip products na gagamitin mo. Bagay siya sa lahat ng uri ng okasyon. And minsan kasi ang nangyayari nga sa akin, halimbawa, kapag masyadong pink for instance yung eyeshadow, tas minsan masyadong brick yung ginagamit mong lip product, hindi na nagtutugma. Whereas kapag gumamit ka ng natural na brown, okay pa siya kahit na anong klaseng lip product yung gamitin mo. So, bago ang lahat, gagamit ako ng Kenwick Lasting Multi-Eye Base WP. It's a very, very good eye primer. And for me, it has very, very good value for money kasi ang tagal ko na talaga itong ginagamit. Hindi pa ako nangangalahati. Hindi ako kasing sharp magka-crease as other people. Usually, kunya ito, Sigma Tapered Blending. So, usually just a soft brush na medyo mahaba-haba. And I take just a light colored na brown eyeshadow. And usually, sinusundan ko lang yung contours of my eye socket. And usually, kailangan medyo mataas yung eyeshadow ng bahagya kasi, and medyo makapal nga kasi masyadong malakas talaga yung lighting. And ganito talaga ako makeup, pabalik-balik. Ay! Okay. This is my Sigma E25 brush na. Sige, kailangan ko muna sa i-glue. I have another Sigma E25 blending brush. So, paddle-shaped siya. MAC Espresso. And ito, konti lang. A little goes a long way. And dito siya, usually, lalagay ko siya sa lower 1/3. And then, yun din. Softly lang. Pero, prefer ko, usually, gumagamit talaga ako ng mga matte shades as you've been seeing. So, you can actually replicate this kind of look that I'm doing with eyebrow powders that you have, existing matte brown eyeshadows that you have. Just making sure that everything is as blended as I could. And then, itong Sigma E20 brush na yung ganito, yung parang maikli na paddle brush. Diba? Balikan ko itong eyeshadow, tapos alagay ko na dito sa under the eye, lower lash line pala. And then the next thing for me is to bring out my Duraline and this one. Majolica Majorca Dueling Eyes. Yung nga lang nakakalungkot, nag-exit ang Majolica Majorca from the Philippines na face. As in talagang brand exit. So, I think I could probably link some online place na nagbebenta pa nito, hopefully. Pero parang sa malls, wala na nga ako nakikita. And I'm back. So, kinailangan ko magpalit ng camera kasi nalubat na yung isa. And so, yun. So, going back. Eto, meron nga Duraline. And pinagbubukuhan yung konti lang siya dito. And
Ang nangyayari nga kasi madalas kapag mga Japanese na eyeshadow, maganda yung kulay niya, pero yung hago niya, parang yung adhesion niya, hindi masyadong madikit. Parang gano'n, hindi siya gano'n pakak na pakak kapag ginamit mo na siya sa actual na eyeshadow look. So, ito nga, I'm using my Sigma E55 brush. I'm taking this brown color. And then, yun na yung ginagamit ko sa crease area. And sabi nga sa inyo, hindi ako kasintindi ng mga tao na sobrang short talaga nung cut piece. Itong super white shade naman. And itong super white shade, more of sa gitna siya. Just the middle. Bale, babalikan ko pa to ng mas maraming kulay pa na brown. More color. Nag-a-add lang ako ng pigment dito sa outer 1/3. And then, the rest, nakailangan ko na lang na i-drag na lang ng brush yung pigments na nalagay. Okay, for today, ang gagamitin ko, ito, House Drawing Show brush liner. Actually, pagdating sa eyeliner, hindi ako sobrang pala eyeliner na tao. Gumagamit ako ng eyeliner kapag gagamit ako ng false eyelash. Like, if kunyari, the look is just mascara, I won't even use eyeliner. Ganun ako ka hindi gumagamit ng eyeliner. Kasi personally, yung goal ko lang naman is once maglagay na ako ng false eyelash, ay hindi siya hindi siya yung parang yung mukhang may empty patches dun sa lash line. Di ba minsan hindi mo naman talaga sobrang malalapat yung false eyelash sa lash line. Mismo right above the lash line. Kasi syempre, di ba, kapag nagawa mo yun, obviously, parang masyado na siya uncomfortable by then. Hindi mo na rin ma-wear yung look na maayos. So, medyo magkakaroon talaga ng gaps. And usually, I like to make sure na I have enough eyeliner on to cover those gaps. Okay, so yung susunod ko nang gagawin ay mag-curl lang eyelash. I have here Hair Make Eyelash Curler. And currently, ginagamit kong mascara, Lash Paradise. Pero manipis lang gagamitin ko kasi itong mascara, it's very, very volumizing and it really curls your lashes. Itong mascara, like, definitely kapag yung mga pang-araw-araw, gusto nyo lang ng mascara na talagang buhay na buhay yung entire look nyo, okay na to eh. Pero for this kind of look naman na I know I'm going to wear false eyelashes after, tinatry ko hindi maglagay ng masyadong marami. Eh, nilalagyan ko lang siya ng manipis lang na layer just to, para lang siya, nakaakyat. Kasi diba, halatang-halata kasi kapag yung naglagay ka ng false eyelashes, tapos nakababa yung mga lashes mo, nakaturo sila pababa, tapos diretsong-diretso, halatang-halata talaga, especially kapag nasa ito ka. Ano naman, yung lower lash line, nilagyan ko din, pero sa lower lash line, doon talaga ako bumaba, parang talaga ako nilalagay. So for blush, gusto ko lang din gumamit ng konting powdered blush, and this is the Balm Hot Mama. Yung gusto ko lang kasi sa kanya, it's relatively sheer. It's a sheer blush, pero just gives you a nice glow. And in photos, especially sa flash photography, sa strobe, it registers really nicely. So ito, ang meron ako, Maybelline New York Face Duo Powder. Maganda yung kulay niya. Na-figure out talaga nila yung kulay na bagay sa Asian skin too. I like to apply it onto the hollows of my cheeks and dito din sa panga. Minsan kapag kunyari sa ganitong lighting na yung lighting ng vanity mirror, nakikita parang masyado nga malakas yung dating niya, parang masyado siyang harsh. Pero pagdating na sa actual na strobe lighting, halos sakto lang. Usually naman, di ba, pag nakatanggal naman na yung hair clip, hindi naman na nakikita yung mga pero personally, prefer ko na rin lang to add some contour here to also add some definition and also add some color. This is my favorite highlighter. Ever since I started using this has become my favorite highlighter. Maybelline Master Comb Molten Rose Gold. Halata naman favorite ko, di ba? Medyo bugbog sarado na po siya. Na talagang naka-tape, magic tape levels na po tayo kung saan akong bumigay yung takip. Hindi ko to nabagsak ever, pero kung saan lang talagang bumigay yung takip. Ganun na, parang hindi na daw niya kaya yung weight on his or her shoulders na siya, ito talaga yung lagi kong inaasahan na pwede na to doon sa mga tweets saying para Maybelline Master Chrome Highlighter na rush sa ospital due to back problems because of carrying the
the entire weight of Marilyn's highlighter needs. Ano, pwede na itong pwede itong ma-hospital for that. And so the last part is to use false eyelashes. So for today, sige, ang gagamitin ko ito, Bokto P608. Maganda talaga ang Bokto eyelashes for everything. I used Bokto when I graduated. I used Bokto sa grad pic. Basta pag importante, Bokto. And this one, I used this in a previous shoot of my headshots and I really like the output. Like talagang sobrang nakakapabuhay talaga siya ng itsura ng mata doon sa final photos, which is why I'm gonna use it again today. Isa sa mga sinasabi na sa makeup school, you should never blow on false eyelashes. Kasi yung, lalo na ngayon, di ba may mga tayo, quarantine, may mga germs problems tayo, very conscious tayo about bahing, di ba, mga ganyang droplets, lalo pa. And usually, ang turo sa makeup school na natutunan ko is, if you want to make the eyelash glue tacky, itapat mo siya sa electric fan or sa aircon, huwag mo siyang hihipan. So, sige, yun ang gagawin ko. Wait. Ayan. So, medyo tacky na siya. Hinihintay ko siyang tumuyo kasi babalik pa ako with more eyeliner. Usually, ganun yung ginagawa ko. Right after right after mag-false eyelash, babalikan ko siya na eyeliner. Kasi di ba syempre kapag zinoomin mo, maraming mga bald spots, blind spots, or minsan di ba yung glue na tumuyo, minsan nakikita yung kulay ng glue na tumuyo. Pero kailangan na i-fill up yung mga empty spots. Ayan, so sige, I think more or less okay na tayo sa ating look. Pwede na mo tayo magtanggal ng Gudetama clips. So now, isa-set up ko na yung aking monitor. So yan, bali, naka-set up na yung background and sige, wait, i-move ko ito. Masyadong malaki hindi siya nakikita yung mga ilaw. And then yun, naka-set up din yung laptop. And ganun kalakas yung ilaw na nandito siya right in front of this camera. And I'm going to be seated more than 2 meters away. Pero sobrang lakas pa rin talaga ng ilaw. Kailangan yung makeup mo, it's a certain way, certain kapal, certain products, and kailangan account for din yung camera settings. Yes, you ganun din. Iba yung settings. Kailangan naka-account for na maliwanag talaga yung ilaw. Bale, ang una kong i-shoot na yung would be itong gloss ni EB Advance for today. Tapos mga tints nila. That's it for this video. Maraming salamat sa mga nagsipag nood. Huwag mong kakalimutan, please don't forget to subscribe to this channel and to turn on notifications. And of course, please don't forget to hit the thumbs up button and to comment. Ayun, di ba? Kaya makikita ko ulit kayo sa susunod na palabas dito sa aking himpilan. Maraming salamat ulit sa panonood and till the next one.